ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, July 20, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Dakuan na po natin ang ating mga headlines. Big time na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo nakaamba ngayong linggo. Rekomendasyon ng LTFRB na pisong taas pasahe minaliit ng ilang transport group. DTI wala pang nakikitang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa kabila ng pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bumaba sa 34% sa second quarter ng taon. Trust rating naman ni BP Sara Duterte na natiling stable sa 57%. PNP isa sa pinal na ang ilalatag na seguridad para sa SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Senador Panfilo Lacson pumalag sa paratang ni Senador Alan Peter Cayetano na dumoble ang kanyang network noong 2025. Sa ating Metro News, isang pasahero na aresto sa NAIA matapos madiskubring mayroong nakabingbing warrant of arrest laban sa kanya. Sa atin naman pong Science and Technology News, robotic technology na kusang nagpapasuot ng damit na develop ng mga researcher. Sa ating lifestyle news, diamond mining company na De Beers ititigil na ang pagmimina ng diamond sa pinakamalaking minahan sa South Africa. Music trivia, kaarawan ngayon ng actress and singer na nagpasikat ng mga awiting Everyday at Sa Isip Ko. Sino siya? Alamin. At sa balitang kakaiba, educational card game na nagtatampok sa mga tradisyonal na halamang gamot ginawa ng mga researchers sa Ateneo de Manila University. Sa oras po nating alas 6:37 na po na magandang Monday morning, kami po inyong tagapagbalita, Daryl Justin. At Darlene Olanyo. Dako na po natin ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. May nakaambang malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Ayon kay Department of Energy o DOE Director Rino Abad, posibleng tumaas sa 3 hanggang 4 pesos ang presyo ng kada litro ng gasolina, habang 10 piso hanggang 11 piso naman ang aumento sa kada litro ng diesel. May taas presyo rin po ng 11 hanggang 12 pesos sa kada litro ng kerosene. Inihayag ni Abad na ang big time oil price hike ay bunsod ng muling umiinit na tensyon sa gitnang silangan. 774 Balita Ngayon. Minaliit naman ng ilang transport group ang rekomendasyon ng LTFRB na pisong taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon. Mabatid na inirekomenda ng LTFRB sa Department of Transportation o DOTR ang pagkapatupad ng pisong taas pasahe sa minimum fare ng mga PUV sa gitna ng inaasahang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo kasunod ng muling pagsiklab ng tensyon sa pagitan ng Iran at Amerika. Ayon kay Manibela National Chairman na Mar Balbuena, dapat noon pa pinatupad ang pisong taas pasahe. Ngunit nananatili pa rin itong kulang sa gitna ng inaasahang malakihang taas presyo ng mga produktong petrolyo. Gate ni Balbuena, dapat ay 2 pesos ang fare increase dahil sa sobrang taas ng presyo ng diesel at posible pa anyang bumalik sa 90 pesos hanggang 100 pesos ang presyo ng kada litro nito sa mga susunod na linggo. Kaya dapat ay mas malaki rin ang dagdag sa pasahe. Inihayag naman ni Pasang Mazda President Obet Martina na ikinukonsidera na nila ang pagsusumite ng panibagong petisyon para sa mas mataas kaysa sa piso na fare increase sakaling magpatuloy ang pagsirit ng presyo ng mga produktong petrolyo. 774 Balita Ngayon.
Samantala, wala pang nakikitang pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin ang Department of Trade and Industry o DTI. Ito ay sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bunsod ng muling pag-igting ng tensyon sa Middle East. Ayon kay Trade Secretary Maria Cristina Roque, sa ngayon ay wala pang mga manufacturer na humiling sa kanila ng price increase. Inihayag pa ni Roque na mahirap pang magsabi kung magkakaroon ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin at mas mainam anyang maghintay na lamang muna sa ngayon. Samantala, Office of the Cabinet Secretary nakikiisa sa DFA sa pagkondena sa umano'y racist na propaganda ng China Daily laban sa mga Pilipino. Detalye ay hatid ni Chanel Salazar. Nakikiisa ang Office of the Cabinet Secretary sa Department of Foreign Affairs sa pagkondena sa AI-generated videos at editorial cartoons ng China Daily. Ayon kay Abalos, mapanlait, mapang-alipusta, racist at dehumanizing ang paglalarawan sa mga Pilipino bilang unggoy. Walaan niyang puwang ang racism sa paghamak sa alinman lahi o bansa, lalo na sa responsableng pampublikong diskurso. Iginiit ni Abalos na nagsisimula ang tunay na paggalang sa pagitan ng mga bansa sa paggalang sa dignidad at pagkatao ng bawat isa. Tiniyak din ito ang buong suporta sa DFA sa pagtutol sa naturang mga paglalarawan at sa pagtatanggol sa dangal, dignidad at karapatan ng bawat Pilipino. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Bumaba sa second quarter ng 2026 ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. habang nanatiling stable naman ang kay Vice President Sara Duterte. Sa resulta ng survey na isinagawa ng Social Weather Station o SWS na kinomisyon ng Strat-based Group, lumabas na 34% ng mga Pilipino ang nagsabing mayroon silang much trust o malaki ang tiwala nila kay Pangulong Marcos. Bagya itong mas mababa sa 35% na trust rating na nakuha ng Pangulo noong first quarter ng 2026. 45% naman ng mga Pilipino ang sumagot ng little trust o nagsabing maliit ang tiwala nila sa Pangulo habang 19% ang undecided. Samantala, nakapagtala naman ng 57% na trust rating si VP Sara noong second quarter ng taon, nakapareho ng naitala nito noong first quarter. Gayunpaman, tumaas naman sa 27% mula sa 22% ang mga Pilipinong nagsabing mayroon silang little trust o maliit ang tiwala nila sa pangalawang Pangulo, habang 15% naman ang undecided. Samantala, PNP tiniyak na lahat ng anggulo sa pagpatay sa vlogger na si Mima Alicia ay tututukan upang maaresto ang mga salarin. Angel Garcia sa report. Patuloy na iniimbestigahan ng Philippine National Police ang pagpaslang sa vlogger na si Mima Alicia Lipata. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Rico, kabilang sa mga anggulo na kanilang tinitingnan ay ang pagbablog ni Lipata, kanyang aktibidad, political leanings, negosyo at maging ang kanyang pribadong buhay. Dahil sa insidente, bumuo na ang Northern Police District na Special Investigation Task Group MIMA upang tutukan ang kaso. Tumanggi naman na magbigay pa ng karagdagang detalye si Ko hinggil sa takbo ng investigasyon upang hindi makompromiso ang pagtugis sa mga suspect. Batay sa paunang investigasyon, kakarating lamang ni Lipata at ang kanyang ka-live-in partner sa kanilang bahay sa Caloocan City, sakay ng sasakyan ng lapitan sila ng dalawang armadong lalaki kung saan pagkababa nila sa sasakyan ay agad silang pinagbabaril ng malapitan. Dead on the spot ang biktima habang sugatan naman ang kanyang partner sa naturang pag-atake. Sa kanyang social media platform, hayagan si Lipata sa pagsuporta sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kilala bilang kritiko ni Vice President Sara Duterte at ng mga kaalyado nito. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, isa sa pinalna ng Philippine National Police o PNP ang paghahanda para sa ilalatag na seguridad sa ikalabang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay PNP Chief General Melencio Nartates Jr., tapos na nila ang pagbuo ng Comprehensive Security Plan para sa SONA at nasa final phase na sila ng coordination, rehearsals at deployment upang matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang SONA para sa lahat. Una nang sinabi ng PNP na
hindi bababa sa 20,000 na pulis ang ide-deploy para sa zona ng Pangulo, katuwang ang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard. Nakikipag-ugnayan rin ang mga otoridad sa mga katuwang na ahensya at local government units para sa epektibong pagpapatupad ng security operations at traffic management. Samantala, pasabog mula kay NBI Director Matibag asahan sa kanyang pagharap sa impeachment trial bukas. Grace Mariano sa detalye. Ayon kina House Deputy Speaker Paulo Ortega V at House Prosecutor Representative Terry Ridon, asahan ang pasabog ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa kanyang pagharap sa impeachment trial bukas. Din ni Congressman Ortega bilang pinuno ng NBI ay mayroong access si Matibag sa kumpletong record ng investigasyon, mga dokumento at impormasyon ukol sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang pamilya. Tiwala naman si Representative Ridon na pawang katotohanan ang isisiwalat ni Matibag sa impeachment trial hinggil sa komprehensibong investigasyon na isinagawa ng NBI. Ayon kay Ridon, ang magiging testimonya ni Matibag ay higit pa sa technical findings na ipinresenta na sa impeachment court ng mga NBI agents ng Cybercrime Division. Si Matibag ang huling testigo ng prosecution sa ilalim ng ika-4 na article of impeachment laban kay VP Duterte. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Mariin namang pinabulaanan ni Senador Panfilo Lacson ng akusasyon ni Senador Alan Peter Cayetano na dumoble ang kanyang network noong 2025. Sa inilabas sa pahayag ni Lacson, sinabi nitong lihitimo niyang kinita ang kanyang yaman mula sa mga pribadong negosyo at hindi siya kailanman gumamit ng budget insertions o tumanggap ng kickback. Binanggit din ni Lacson na lumago lamang ang kanyang kita nang umalis siya sa government service at madali naman anyang maberipika ito sa pamamagitan ng kanyang income tax returns. Inihiyag pa ni Lacson na wala siyang pork barrel mula nang siya ay maging isang senador, hinigaya ni Cayetano na may 6.79 billion pesos budget insertions sa ilalim ng 2025 General Appropriations sa COGAA. Wala rin anya siyang 25% kickback sa mga slope protection at iba pang infrastructure project. Pasaring pa ni Lacson, hindi kailangang mainip ni Cayetano kaugnay sa Blue Ribbon hearings dahil iniimbisigahan na rin nila ang umano'y ghost project sa Taguig. Ayon pa kay Lacson, nag-iipon na siya ng mga informants at mga witness na bukas magbigay ng impormasyon at ebidensya na makapaglalagay anya kay Cayetano sa tama nitong lugar sa Quezon City Jail sa Payatas. Samantala, Senador Alan Peter Cayetano pinaghahanda ng Blue Ribbon Committee. Kapatid nitong si PTV General Manager Lino Cayetano ipatatawag sa investigasyon ng flood control project sa Taguig City. Balita po ihatid ni Conde Bata. Pinaghahanda ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa posibleng pagbusisi ng komite sa flood control project sa Taguig City. Ayon kay Tulfo, ipapatawag ng Blue Ribbon Committee ang kapatid ni Senator Alan na si PTV General Manager Lino Cayetano para tumestigo tungkol sa nalalaman niya sa 6 billion pesos na flood control projects sa nasabing lungsod mula 2022 hanggang 2025. Sinabi ni Tulfo na maganda si Senator Alan dito dahil kapatid niya mismo ang humihingi ng investigasyon at maaaring marami itong nalalaman. Pinayuhan ni Senator Erwin si Senator Alan na mag-focus na sa mga reklamo laban sa kanya dahil bukod sa flood control, mayroon pang investigasyon sa kanyang NBI kaugnay naman sa 50 million pesos na over budget na 2019 Southeast Asian Games. Bukod kay GM Lino ay papatawag din sa pagbubukas ng pagdinig sa flood control scam sa pagbabalik sesyon ang 18 mga dating bodyguards ni dating Congressman Zaldico. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Salamat, Conde Bata. 774 Balita Ngayon. 11.5 minuto na lamang po bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po yung tagapagbalita, Daryl Justin. At Darlene Oranyo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Isang pasahero na aresto sa NAIA matapos madiskubring mayroong nakabingbing warrant of arrest laban sa kanya. Ang detalye ihatid ni John Abakiran. Arestado ang isang 54 na taong gulang na inbound passenger mula sa Dubai matapos makumpirma sa immigration screening sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 nitong July 18 na may warrant of arrest ito.
Kasunod ng verifikasyon, itinurn over ng mga tauhan ng Bureau of Immigration ng pasahero sa mga miyembro ng NAIA Police Station 3 na nag-escort sa kanya sa himpilan ng pulisya kung saan formal na isinagawa ang pag-aresto. Batay sa record ng korte, ang pasahero ay humaharap sa case for violation ng Section 5 ng Republic Act No. 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Sa ngayon, ang pasahero ay nasa kustodiya pa rin ng NAIA Police Station 3 para sa proper disposisyon. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Abakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman po ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos and 64 centavos, 70 pesos and 55 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 83 pesos and 9 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos and 42 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Mga ka-music update naman tayo sa resulta ng Lotto. Ihahatid yan sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng 9 p.m. July 19, 2026 draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 15, 1, 33, 19, 8, at 9. Muli, ang winning number combinations ay 15, 1, 33, 19, 8, at 9. Mayroon itong jackpot prize na 143 million pesos, 365,843 pesos and 33 centavos. Sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 2, 41, 15, 28, 37, at 25. Muli, ang lumabas sa kombinasyon ay 2, 41, 15, 28, 37, at 25. Mayroon itong jackpot prize na 78,769,119 pesos and 71 centavos. Yan ang recap ng resulta ng July 19, 2026 draw ng Ultra Lotto 658 at Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para naman sa 9 p.m. jackpot estimates ngayong araw. 15 million pesos sa Mega Lotto 645 at 86 million pesos naman sa Grand Lotto 655. Ang bahagi ito ay atid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Ako po si Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and technology. Science and technology. Sa atin naman pong SciTech, robotic technology na kusang nagpapasuot ng damit na develop ng mga researcher. Natali po ihatid ni Rose May Miranda. Ipinakilala ng isang grupo na mamananaliksik mula sa South Korea at Amerika ang isang makabagong teknolohiya na nagpapahintulot sa isang tao na makapagsuot ng damitang hindi na gumagamit ng mga kamay o humihingi ng tulong sa iba. Ang teknolohiyang ito na binuo ng mga eksperto mula sa Korea Advanced Institute of Science and Technology o KAIST at Stanford University ay gumagamit ng mga malambot at flexible na vines o parang baging na pinatatakbo ng air pressure na nakabaon sa loob ng tela. Sa sandali magkaroon ito ng pressurized air, ang mga vines ay kusang gagapang sa katawan na nagsusuot na parang isang baging na umaakyat sa isang istruktura at iaayos ang tela sa katawan sa loob lamang ng 10 segundo. Inihayag ng lead author na si Kim Nam-gyun, isang postdoctoral researcher sa KAIST, na idinisenyo ang naturang teknolohiya upang maging stable ang paggalaw kahit hindi nakatigilan nagsusuot. Ipinaliwanag naman ni Professor Ryu Ji-won ng KAIST ng inspirasyon para sa robot ay ang paggapang ng mga baging kung saan gumagalaw ang robot sa pamamagitan ng paglaki sa dulo nito kaysa sa paggalaw ng buong katawan na nagbibigay daan dito na mag-adjust sa iba't ibang hugis ng katawan at makadaan sa mga masisikip na espasyo nang hindi nangangailangan ng komplikadong control algorithm. Humaasa ang mga mananaliksik na magiging malaking tulong sa hinaharap ang nabuo nilang teknolohiya, lalo na para sa mga nakatatanda at mga may kapansanan.
Bukod dito, nakikita rin ng mga researcher ang potensyal na gamit nito para sa mga manggagawa sa mga semiconductor clean room at mga emergency responder na nangangailangan ng mabilis sa pagsusuot ng personal protective equipment nang hindi gumagamit ng kamay. Manatiling may kaalaman sa gamit teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemary Miranda, ng DWWW 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin pong lifestyle news, Diamond Mining Company na De Beers ititigil na ang pagmimina ng diamond sa pinakamalaking minahan sa South Africa. Detalye hatid ni Mika Fajardo. Inanunsyo ng multinational diamond mining company na De Beers na pansamantala nitong ititigil sa loob ng 2 taon ang produksyon sa Venetia Mine, ang pinakamalaking minahan ng diamante sa South Africa, bilang bahagi ng hakbang upang mabawasan ang gastos habang nananatiling mahina ang kalakalan ng natural diamonds. Ayon sa kumpanya, patuloy na nahaharap ang industriya sa mahirap na kondisyon dahil sa lumalakas na kompetisyon mula sa laboratory-grown diamonds, dahilan upang bumaba ang produksyon at magsara ang ilang minahan. Ang Venetia Mine na matatagpuan malapit sa hangganan ng Botswana at Zimbabwe at pinamamahalaan ng De Beers sa loob ng mahigit 30 taon, ay bumubuo ng higit 40% ng taunang produksyon ng diamante sa South Africa at nagbibigay ng trabaho sa humigit kumulang 4,400 manggagawa. Kasabay ng pansamantalang paghinto ng operasyon, sinabi ng kumpanya na isasaayos din ito ang paggastos para sa underground project ng minahan, kung saan nagsimula itong magkukay noong 2012 upang maabot ang mga deposito ng diamante na nasa mahigit 1,000 metro ang lalim. Sinabi naman ni De Beers Chief Executive Officer Al Cook na layunin ng mga pagbabagong ito na palakasin ang katatagan ng negosyo at mapanatili ang pangmatagalang halaga ng kumpanya, kasabay ang pagbanggit na nakikita nila ang mga senyales ng pagtaas ng demand ng mga mamimili sa Estados Unidos at iba pang merkado, partikular na para sa mas mataas na kalidad ng mga diamonds. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 4, your Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman pong music trivia, kaarawan ngayon ng actress and singer na nagpasikat ng mga awiting Everyday at Sa Isip Ko. Sino siya, alamin po natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito ang ika-6 na pong kaarawan ng actress and singer na si Agot Isidro. Ipinanganak si Miss Agot noong July 20, 1966 sa Marikina City bilang si Maria Margarita Amada Teja Isidro. Nagtapos siya sa University of the Philippines o UP na may bachelor's degree sa interior design. Nagsimula ang karera niya sa local entertainment industry noong early 1990s. Maliban sa pagiging isang mga awit, isa ring mahusay na TV host at aktres si Miss Agot na napabilang sa maraming proyekto, mapapelikula man o sa telebisyon. Tumanggap si Miss Agot ng mga pagkilala mula sa iba't ibang award-giving body gaya ng sa FAMAS, gayon din sa MMFF at ilang nominasyon mula naman sa Gawad Urian at Luna Awards dahil sa kanyang husay sa pag-arte. Bilang isang mga awit naman, ilan sa mga sumikat na awitin ni Agot Isidro ay ang Everyday, Nais Ko'y Kapiling Ka, Wishing Too Hard, Loving You at Sa Isip Ko. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Ngayon naman po sa ating balitang kakaiba, matagal nang bahagi ng Philippine Traditional Medicine ang paggamit ng mga medicinal plant sa panggagamot ng iba't ibang karamdaman. Marami ang pamilyar na sa iba't ibang halamang gamot pero kakaunti lang ang nakakaalam sa science sa likod nito at kung paano ito nakakalunas sa mga sakit. Ito ang dahilan kung bakit binuo ng mga researchers sa Ateneo de Manila University ang educational card game na tinawag nilang Herbularyo na nagtatampok sa iba't ibang tradisyonal na medicinal plant sa bansa.
Ang laro ay hango sa tradisyonal na Pilipinong albularyo kung saan bawat player ay gaganap bilang tradisyonal na manggagamot na nag-uunahang makagamot ng mga karamdaman gamit ang mga card na naglalaman ng mga halamang gamot, kanilang mga active compounds at kung anong mga sakit ang maaari nitong lunasan. Kabilang sa special cards ng educational game ang inspired na binat, sumpa at himala. Sa isinagawang classroom testing sa mga high school at college students, nakita ng mga researcher na ang herbularyo ay isang effective tool na nakatutulong upang mas mabilis na matuto ang mga mag-aaral habang nag-e-enjoy sa paglalaro kaysa sa tradisyonal na pag-aaral. At yan po ang ating balitang kakaiba para sa umagang ito. At bago po tayo magtapos sa ating balitaan, partner, ang ating katanungan sa mga nag-aabang sa atin on-air at online. Ito po ang ating pag-uusapan para po sa ating programa, ang opinion mo, opinion ko. Good or bad ba sa Pilipinas na maging tax silica AI hub? Suportado ba ninyo ang pagtatayo ng US ng pasilidad sa Tarlac at bakit? Ayan no, sa mga nakikinig at nakatutok sa atin, pwede na kayo magpadala ng inyong komento at opinion sa ating text line 0929-321-8738 at maaari nyo rin ipadala ang inyong mga opinion sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel. At yan ang mga maiinit na balita ngayong araw ng Lunes, July 20, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Daryl Justin. At Darlene Oranyo. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.